Isa sa mga tinatangkilik na sport sa Pilipinas ay basketball. Kilalanin natin ang isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa kasaysayan ng Philippine basketball na si Robert Jaworski, the Big J o the Living Legend. Tara, samahan niyo kong malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy Po channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe at mabalik nga tayo. Si Robert Vincent Salazar Jaworski Sr. na mas kilala bilang Sonny, Big J o Jawo ay isang alamat sa larangan ng basketball at politika sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong March 8, 1946 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may dugong Amerikano at Ilocano. Ang kanyang ama ay si Theodore Vincent Jaworski na isang Amerikano na may dugong Polish, samantalang ang kanyang ina ay si Iluminada Bautista Salazar na isang Pilipina na may dugong Ilocano. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita na ni Jaworski ang kanyang potensyal sa larangan ng sports, particular na dito ang basketball. Sa murang edad, si Jaworski ay nahilig sa basketball at mabilis siyang nakilala sa mga lansangan ng Maynila dahil sa kanyang likas na talento at dedikasyon sa laro. Nag-aral siya sa University of the East at naging bahagi ng Red Warriors sa UAAP noong 1964. Ang kanyang kahusayan sa court ay nagdala sa UE Red Warriors sa dalawang magkasunod na titulo noong 1965 at 1966. Isang patunay ng kanyang kakayahan sa paglaro ng basketball. Noong 1966, sumali si Robert Jaworski sa Philippine team para mag-represent sa bansa sa Bangkok Asian Games. Noong sumunod na taon, nagwagi ang kanyang Philippine team ng gold medal sa Asian Basketball Championship. Ngayon ay FIBA Asia Cup sa Seoul, South Korea. Ito ay isang patunay ng kanyang kakayahan hindi lamang sa lokal na antas, kundi pati na rin sa international na arena. Matapos ang kanyang matagumpay na karera sa kolehiyo, sumali si Robert Jaworski sa YCO Painters noong 1967, isang koponan na pinamumunuan ni Carlos Loizaga. Kasama ang YCO Painters, nagtagumpay siya sa National Seniors at National Invitational Tournaments. Pagkatapos ng isang taon, lumipat siya sa Meralco Ready Kilowatts, ngunit hindi agad nakapaglaro dahil sa kakulangan ng release papers. Sa kabila nito, noong 1970, naglaro siya para sa Meralco at nanalo ng kanyang unang MVP award sa Presidential Cup. Isang malaking pagsubok ang dumating noong 1971 nang siya at si Alberto Big Boy Reynoso ay na-banned for life by the Basketball Association of the Philippines dahil sa pananakit sa dalawang opisyal ng laro. Ngunit dahil sa kanilang talento, sila ay na-reinstate noong 1973 at muling naglaro para sa Meralco sa isang exhibition match laban sa Japanese national team na kanilang napanalunan. Noong 1975, naging bahagi si Robert Jaworski ng Toyota Comets, isa sa mga founding franchises ng Philippine Basketball Association. Sa loob ng 10 taon, from 1973 to 1983, si Robert Jaworski ang kinikilalang leader and major player ng Toyota at nagdala ng 9 PBA championships. Noong 1978, tinanghal siya bilang Most Valuable Player, MVP ng PBA, matapos mag-average ng 20 points, 12 assists at halos 9 rebounds kada laro. Ang kanyang kahusayan sa court ay hindi mapantayan, lalo na sa kabila ng presensya ng malalaking import sa liga. Si Jaworski ang unang point guard na nakamit ang 1,000 offensive at 2,000 defensive rebounds sa PBA.
At siya din ang all-time leader sa assists. Sa Toyota, siya ay nagpakita ng kanyang kagalingan at naging inspirasyon sa kanyang mga kasamahan at tagahanga. Sa kanyang pamumuno, naging isa sa mga pinakamatagumpay na team ang Toyota sa kasaysayan ng PBA. Noong 1984, matapos mabuwag ang Toyota, sumali si Jaworski sa Ginebra San Miguel. Dito nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanyang karera at naging cornerstone siya sa pagpapataas ng kasikatan ng team. Sa kanyang pamumuno mula sa pagiging underdog, naging isang contender ang Ginebra na nagdala ng di mabilang na tagumpay at kasikatan sa team. Naging playing coach si Robert Jaworski ng Ginebra noong 1985 at noong 1986 nakuha niya ang kanyang unang panalo bilang playing coach sa Open Conference. Sa serye ng finals, pinangunahan niya ang Ginebra laban sa Manila Beer at sa isang laro na nagtagal ng 2 overtime, pinatunayan ni Robert Jaworski ang kanyang tibay at kahusayan sa edad na 40 years old. Noong 1988, nakuha ni Robert Jaworski ang kanyang unang All-Filipino Championship na isa sa pinaka-controversial na serye ng finals sa kasaysayan ng PBA. Sa kabila ng kanyang edad, nagpatuloy si Robert Jaworski sa paglalaro at coaching hanggang 1998. Noong 1991, napanalunan niya ang kanyang ikatlong titulo sa PBA sa isang makasaysayang serye ng laban sa Formula Shell. Sa huling 4 na segundo ng deciding game, nagbigay si Jaworski ng isang critical na pasa kay Rudy Distrito na nagbigay ng panalo sa Ginebra at nagpatuloy ng kanilang tagumpay. Noong 1996, si Robert Jaworski ay nagretiro na may hawak ng record bilang pinakamatandang manlalaro na naglaro sa professional basketball game at the age of 50 years old. Ang kanyang huling laro ay noong 1997 at siya ay nag-retire bilang isa sa pinakakilalang manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Noong 1999, isang controversy ang sumiklab nang italaga si Alan Caydic bilang playing assistant coach nang walang abiso kay Robert Jaworski. Dahil dito, nagdesisyon si Jaworski na magretiro bilang head coach ng Ginebra at mag-focus na lamang sa kanyang karera sa politika. Noong 1998, matagumpay na tumakbo si Robert Jaworski bilang senador ng Pilipinas as a candidate under puwersa ng masang Pilipino. Bilang senador, siya ay nag-focus sa mga batas tungkol sa environment and sports. Siya ay chairman ng Economic Affairs, Trade and Commerce Committee at miyembro ng Games and Amusement and Sports Committee. Ilan sa kanyang mga naisabatas ay ang pagdedeklara ng Mount Kitanglad Range sa Bukidnon, Northern Sierra Madre Mountain Range sa Isabela at ang Batanes Group of Islands bilang mga protektadong mga lugar. Siya rin ang co-author ng Clean Air Act at ng Ecological Solid Waste Management Act. Matapos ang kanyang karera sa politika, si Jaworski ay nagpatuloy na maging isang mahalagang figure sa basketball at sa community. Noong 2005, siya ay napabilang sa PBA Hall of Fame dahil sa kanyang kontribusyon sa basketball. Sa kabila ng kanyang pagretiro, nananatiling buhay ang kanyang legacy sa puso ng mga tagahanga at sa kasaysayan ng Philippine basketball. Si Robert Jaworski ay hindi lamang isang magaling na manlalaro at coach, kundi isang inspirasyon ng maraming Pilipino. Ang kanyang dedikasyon, kagalingan at puso sa laro ay nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay at nagbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Sa kanyang mahabang karera, siya ay nagpatuloy na nagbigay ng kasiyahan, inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipinong mahilig sa basketball. Ang kanyang mga nagawa sa court at sa Senado ay mananatiling alaala ng isang tunay na alamat sa kasaysayan ng Pilipinas.
Maraming salamat sa panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Sinong sikat na Filipino singer ang naaalala ninyong kumakanta habang lumiliyad o nagba-backbend backwards? Siyempre, walang iba kundi ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Tara, samahan niyo akong kilalanin natin siya. Come on, let's go! Pero bago yan,